Araw sa inyong lahat, muli ako si Jessie at ito ang Man at Work. Pag-uusapan natin, ano ba ang maganda? eSIM ba or SIM card? Yung physical na SIM card. So, yan ngayon yung pinaka-topic natin na pinag-uusapan ngayon sa mundo ng mga gusto nang mabilis ang internet, gusto nang mabilis ang pag-explore ng social media. So, ito yung topic natin, ano ang eSIM? Ang eSIM o embedded SIM ay digital SIM na built-in na mismo sa phone. Hindi mo na kailangan magpasok ng physical SIM card. No? Yung physical SIM card, yung mayroong malaki, yung naka-micro, yung sinasaksak mismo sa likuran ng, ay sa ilalim, no? Ng SIM, ilagay ng SIM card. So, ito, embedded SIM. So, built-in na siya sa phone. So, ibig sabihin, meron na talagang mga phone ngayon na pwedeng gamitan na ng eSIM, no? Pwede ito, yung mga eSIM, magpalit ng network gamit ang QR code, magdagdag ng maraming number, gumamit ng local or international data nang hindi nagpapalit ng SIM. So, karamihan, kaya ito binibili para dun sa mga mahilig magpalit-palit ng number, gusto gumamit ng data, kung pa-travel naman, no? No, karaniwang ito ay nasa Apple iPhone XS pataas. So, Samsung pa, flagship phone. Google Pixel phone. So, meron yan. Yan yung mga ginagamitan ng eSIM. Pero may mga units din na local brand na gumagamit din ng eSIM. No? Gaano karami ang may gusto ng eSIM? Basic but ibang survey o report, halos 49, no ulit, halos 49 na consumer ang willing gumamit ng eSIM kapag naintindihan nila ang benefit nito, no? Sa UK, around 1 out of 3 user ang gumagamit ng eSIM sa mobile news. Sa travel user, nasa 73 ang willing gumamit ng travel eSIM dahil sa convenient at mas mura. No? Sa China, umaabot ng 60% ang interest ang gustong gumamit or user para sa eSIM. Worldwide adoption, nasa around 5% globally pa lang, pero mabilis ang growth. So, marami kasi talagang gusto na ng eSIM, no? So, mas gusto nilang gamitin ito. Bakit gusto ng tao ang eSIM? Ito yung mga dahilan, no? Walang SIM na mawawala, no? Hindi na katulad dati na kapag nabuksan mo yung eSIM, may tumalsik, no? Hindi mo na mare-recover. Okay, pag nawala ang cellphone mo, di mo na mare-recover yung number. Ma-recover mo man, ang hirap kasi ang dami mong kailangan puntahan at dami mong kailangan ipasa. Mas mabilis magpalit ng network. So, sa atin, mahina ang signal, palit ng SIM card nandito, ng Globe, ng talk and text, no? Papalit-palit kung saan malakas ang area, kung saan malakas ang signal, kung anong SIM card yung malakas. So, dito mas mabilis silang nakakapaghanap ng signal. Maganda sa travelers. Hindi mo kailangan bumili ng airport SIM. So, kung nagbabala ka mag-travel, mas maganda ang eSIM gamitin. Dual SIM setup, physical SIM plus eSIM o dalawang eSIM sa ibang phone. So, merong ganong setup na dalawa pwede gamitin. Nakita ko yun sa iPhone. Pwede siyang eSIM, pwede siyang SIM. Ano yung karaniwang issue ng eSIM? Ito na, pag-usapan natin. Ito yung madalas na ireklamo ng mga user. Mahirap ilipat kapag nasira ang phone. Ayan na. So, hindi katulad ng physical SIM, pwede mo siyang tanggalin, pwede mo isaksak sa sa ibang SIM card. Ito, mahirap nang ilipat kapag kasi yung nakaregister phone mo, yun lang mismo makapapagana nung cellphone na yun. Eh kung nasira, di mo siya maililipat. No? Minsan hindi agad mailipat kapag sira talaga yung phone o kailangan pang tumawag ng customer service para masabi yung reklamo mo tungkol dun sa nangyari sa phone mo para mai-transfer sa iba. Hindi lahat ng phone is capable, no? Maraming mga gadget phone ngayon na walang eSIM. Pero yung mga bagong latest na lumalabas, meron na rin silang eSIM, no? Hanap kayo ng phone na gano'n kung gusto niyo talaga ng eSIM. Mahirap sa mga hindi techy. Okay?
may mga nalito sa QR setup, no? Activation, switching network. So, yun yung mga kadalasang nagiging problema kapag ka nakabili ka or nahirapan ka kung paano siya gamitin, no? Depende sa carrier support ang network, mabilis ang activation, may iba namang matagal or buggy. So, merong mabilis, meron ding hindi mabilis, no? Depende sa carrier. Ito na. Mahirap kapag walang internet. Kailangan kadalasan Wi-Fi o Ethernet para ma-activate ang eSIM. So, kailangan naka-Wi-Fi ka daw para ma-activate mo yung eSIM. Physical SIM versus eSIM, no? Sa physical SIM, madaling ilipat. Sa eSIM, mas modern, no? Physical SIM capable sa halos lahat. Sa eSIM, hindi lahat capable. Sa physical SIM, pwedeng tanggalin agad. Sa eSIM, digital setup. Sa physical SIM, mas okay ang basic user. Sa eSIM, mas okay ang traveler power user. Sa physical SIM, pwedeng mawala. Sa eSIM, hindi pwede na mawawala. Magandang conclusion kung sino ang bagay sa eSIM, no? Kung sino ba yung para sa eSIM or mas magandang sabihin na sino ba yung dapat na gumamit ng eSIM, no? Traveler, techy user, mahilig magpalit ng network at dual SIM user. Sino naman yung para sa physical SIM? Yung basic user, mahilig lumipat ng phone, ayaw na activation hassle. Pwede mo rin gawing punchline. Ang eSIM ay future ng mobile technology, pero hindi ibig sabihin na patay na agad ang physical SIM. No? So, yan yung mga ako na tayo sa pinakamaliit na part ng portion natin, no? eSIM, walang kailangang ipasok na SIM, mas mabilis magpalit ng network, perfect sa traveler or dual use SIM user, mas safe kapag nanakaw ang phone, mas malinis tignan sa loob ng phone, no? Hindi lahat ng phone supported ng eSIM, medyo mahirap i-transfer sa ibang device yung eSIM mo. Kapag nasira ang phone mo, sobrang hirap niya nang i-transfer sa iba, minsan hassle mag-recover. Best for iPhone user, traveler, tech user, mahilig sa mabilis at digital setup. Sa physical SIM, no? Classic pero subok na, capable ito sa halos lahat ng phone. Madaling ilipat sa ibang cellphone. Mas madaling ipa-load at ipa-register. Totoo nga naman. Hindi kailangan ng internet para ma-activate. Mas familiar gamitin ng karamihan kasi nakasanayan. Pwede itong mawala o masira. Need pa tanggal o kebet dun sa phone. Hindi ganon ka-secure kapag nanakaw, which is totoo. Best for budget phones, beginner, backup SIM user, gusto ng simple at madaling gamitin. So, physical SIM. Real talk and comparison, signal, parehas lang halos depende sa network. Yung eSIM at saka physical SIM, halos parehas lang ng signal. Okay? Mas mabilis, eSIM usually mas mabilis i-set up. Mas secure, eSIM. No? Mas madaling gamitin, physical SIM. Panalo yun. Mas okay sa travel, eSIM. Sobrang sulit. Mas capable, physical SIM. Final verdict, no? Kung modern and convenience ang habol mo, eSIM. Kung simplicity and capability, physical SIM. Sa totoo lang, pinakamaganda ngayon yung phone na may eSIM and physical SIM para backup lagi, no? Hindi dahil mas bago ang eSIM, ibig sabihin mas lamang agad. Dahil minsan yung simpleng physical SIM pa rin ang pinaka-practical para sa araw-araw na pamumuhay natin, no? So, nasa inyo guys kung ano yung gagamitin nyo, eSIM or physical SIM. Pero sa akin,
Sa akin mas maganda pa rin ang physical sale. So, yun lang guys, muli. Yan ang ating topic. Ako si Jessie at ito ang Man at Work. Kung gusto nyo po ng mga product natin guys, nasa link sa baba. O kaya nasa TikTok account ko, Man at Work 3189, parehas po ng pangalan ng TikTok account ko at parehas ng logo ng YouTube at TikTok. Walang pong pinagkaiba. Halos parehas po. Pwede po kayong mamili doon ng mga legit na product. And then sa baba po, mga nakatag na product, legit po yan nasa baba. Pwede nyo po siyang i-click or pindutin kung gusto nyo po ng mga product natin. Muli, yun lang po ang aking pakiusap. Like and comment and subscribe. Bye!